Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga LGUs palalakasin na Aquino administration laban sa mga kalamidad. Pinaka-importante, marami mga kababayan natin handa nang mag-set up ng radyo at i-operate, pati yung pagkabit ng mga antena. So, existing to, dadagdagan na lang natin to, mangyari na mangyari, meron tayong paraan para maka-communicate sa lahat po ng ating mga barangay. Issue ng cybersex sa cybercrime law tatalakayin ng Supreme Court. 5-day protest laban sa kontrobersyal na batas o marangkada na. Mamata sila hanggang Korte Suprema, hindi naman parang awayin ang Korte, kundi parang ipaalala sa Korte na manindigan para sa katotohanan, manindigan para sa karapatan ng mamamayan. Pangulong Aquino humingi na rin aplikasyon para sa gun ban exemption. Senate President Juan Ponce Enrile nakahanap naman ng kakampi sa Commission on Audit. Balitang pangkalakalan. Rice smuggling lalo manong magiging talamak. At sa ibang dagat pagpatay sa isang Saudi Arabian authority sa Sri Lanka, kinundina. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak. RMN, pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga tayo ngayon ng Biyernes sa 11 sa January 2013. Ito po ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Sa kalan ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Tayo live sa DXKR 639 RMN Coronadal. Live din tayo sa DYBR 657 RMN Rojas at DWAR 103.9 RMN Palawan. Live international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Mga kasama, sa kabila po ng paghagupit ng kalamidad sa iba't ibang panig ng Pilipinas, inihayag na administrasyon na hindi sila tumitigil sa paghahanda para mabawasan ang bilang ng mga nabibiktima gaya po ng mga pagbaha. Sa hirit ng RMN Cagayan de Oro, tinanong nito ang Pangulo kung may plano ba siyang palakasin ang ginagawang preparasyon ng mga local government sa kabila po ng malaking paghahanda ng national government. Ayon kay Pangulong Noynoy Aquino, may mga bago silang gadget at equipment na makatutulong para malaman ang mga lugar kung saan ligtas ilagay ang mga pamilyang maapektuhan. Lahat tayo gumagamit cellphone. Cellphone, kailangan ng power in transmitting stations. Yung cellphone mismo, kailangan ng power. So part of the next setup of the plan will be increase the high-frequency radios. No, yung high-frequency radio, hindi ganun ka modern, pero nakalikot na ng mga engineer natin, pwede tumakbo sa baterya. Yung baterya, car batteries normally, pwede i-charge na maliliit na generator sets na nandun na rin sa ating mga disaster preparedness teams.
Ang pinaka-importante, marami mga kababayan natin handa nang mag-set up ng radyo at i-operate, pati yung pagkabit ng mga antena. So, existing to, dadagdagan na lang natin to, mangyari na mangyari, meron tayong paraan para makakommunicate sa lahat po ng ating mga barangay. Mandar na yung mga sensor. Kayo sa Cagayan na napakinabangan ninyo to, nakaset up na yung Cagayan at Iligan, pero yung 18 major river systems, hindi parte-parte lang ng ilog, no? Yung buong ilog, mula doon sa headwater sa tinatawag, ma-measure na kung gaano kataas ang tinaas para makakalculate kung gaano kahaba yung time para ma-evacuate natin ang mga kababayan. Samantala, work in progress pa rin ang love life ng Pangulong Noynoy Aquino, mga kasama. Yan ang kinumpirma niya sa game na pagsagot sa naglalagablab na tanong ng RMN Cebu. Ang unang hirit ng istasyon ng RMN sa Cebu, mas mabuti raw kasi kung may love life ang Pangulong Noy para may mag-alaga sa kanya tuwing ito'y inaatake ng kanyang karamdaman. Iba raw kasi kung may humihilot sa dibdib nito para mabawasan ang nararamdaman nitong sakit. Malugod naman tumugon ng Pangulo at naging tapat sa kanyang pahayag sa kanyang buhay, pag-ibig. Kasama ko nung Pasko, pamilya ko. Kasama ko rin ng New Year. Sino kasama ko ng New Year? Wala na yata. Pati pamilya ko. Dinner rock, pamilya ko rin. After that, wala na. Ganun po ba yun? DVD. Tsaka libro. Ganun po. Kasi pag kami naghilot po ng dibdib na alis yung ubo nyo, baka lalo kayong ubuhin. Pero ibig ko sabihin, makakalis din ang ubo yun. Tanggal ka agad yan. Basta masabi ko lang po sa inyo, hindi ho tayo tumitigil ng pagsusumikap. Ganun. How about a big hand for the President? Si Pangulong Noynoy Aquino sa ginawang pagdalo po ng RMNS Station Managers sa Malacanang bahagi ng Managerial Conference ng RMN. Natakdang talakayin mga kasama ngayong araw ng Supreme Court ang isyu ng cybersex sa gagawing oral argument kaugnay sa controversial na cybercrime law. Ito'y kasunod na 120 araw na temporary restraining order laban sa implementasyon ng Republic Act No. 10175 o yung tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay SC spokesperson Attorney Gleo Guerra, inatas sa mga partido sa kaso na isama sa kanilang argumento ang cybersex provision ng batas maliban sa cybersex. Ay tatalakayin din ang kapangyarihan sa DOJ na mag-restrict o mag-block ng access sa isang computer data at iba pang cybercrime offense na lumalabag umano sa constitutional rights ng isang tao. Itinakda naman ang unang bugso ng oral argument sa Enero 15 habang ang ikalawang bugso ng talakayan ay sa Enero 22 na inilaan para sa panig ng pamahalaan. Arangkada na ngayong araw ang 5-day protest ng Kabataan Party List at ilang grupo kaugnay sa gagawing oral argument po ng Korte Suprema sa kontrobersyal na cybercrime law. Ngayong araw, tinawag ng grupo ng Black Friday. Ilang kabataan grupo ang magtutungo sa Korte Suprema para kalampagin ang mga maestrado kaugnay sa nasabing batas. Sa interview ng RMN kay Attorney Terry Ridon, National President at Legal Counsel ng Kabataan Party List, nais po nila iparating sa Korte Suprema na manindigan para sa katotohanan at karapatan ng taong bayan. Para magkakaroon ng kalampagan sa loob mismo ng eskwelahan, tapos magmamarcha sila hanggang Korte Suprema. Hindi naman parang awayin ng korte, kundi parang ipaalala sa korte na manindigan para sa katotohanan, manindigan para sa karapatan ng mamamayan. So sa mga susunod na araw, magkakaroon po ng iba't ibang mga aktibidad. Bukas, magkakaroon po ng kumbaga parang general na press conference kung saan sasabihin na po namin talaga na handang-handa na kami na makipagbakbakan sa darating pong Martes laban sa Office of the General para manindigan talaga sa pagbasura po ng batas. Sabay nito, sinabi ni Ridon na nakahanda na ang kanilang grupo para sa gagawing oral argument kung saan titiyakin nila na may babasura ang probisyon may kaugnayan sa libel sa cybercrime law. So talagang titiyakin ho natin na talagang yung bahagi po ng cyber libel ay talaga pong ibasura. No, tingin ko naman competent po ang mga parang matatanda po natin mga abogado na po dyan, si Congressman Eric Colmenares at si Attorney Harry Roque, para talagang i-make ang case na dapat talaga ibasura ang provision ng cyber libel at ang iba pang mga provision na talagang yumuyurak sa atin pong karapatan sa pamamahayag at pagsasalita. RMN. Humingi na rin ang aplikasyon maasama si Pangulong Noynoy Aquino para naman sa gun ban exemption sa nalalapit pong election period. Magsisimula sa Enero 13. Dapat din isang short at isang long firearm ang hinihinga ng Pangulo Aquino na exemption para na rin sa kanyang personal na gamit.
Ang punong ehekutibo ay kilalang gun enthusiast, saan kamakailan lamang muling lumahok sa Games of the General sa pong shoot fest yan sa Camp Crame, Quezon City. Kasabay ito'y tiniyak naman ni COMELEC Commissioner Elias Susop na dadaan pa rin sa proper hearing, maging iba pang mga aplikante na exemption. Sa iyo po'y magit 1,000 na ang nag-apply na mabigyan ng gun ban exemption. Nakakuha ng kakampi si Senate President Juan Ponce Enrile mula sa Commission on Audit o COA. Kaugnay ito sa pagbatikos ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa pamumudmod ni Enrile ng 1.6 million pesos na cash gift sa 18 kaalyadong senador. Ayon kay COA Chairman Maria Gracia Pulido Tan, sa ilalim po ng batas ay may kapangyarihan ang Pangulo ng Senado bilang pinuno ng institusyon na maglaan ng karagdagang pondo sa kapwa senador mula sa kanilang savings. Ngayon man may option si Enrile kung ano ang gagawin sa savings ng Senado tulad ng pagsasauli nito sa National Treasury. Agamat tiniyak po ni Tan na dadaan pa rin sa nilang audit o pagsisiyasat kung paano ginamit ng mga senador ang sinasabing binigay na cash gift ni Enrile. Nabatid na kinumpirma ng Pangulo ng Senado ang pagbigay nito ng 1.6 million sa mga kaalyadong senador, subalit hindi raw suhol sa mga kasamahan sa halip ay karagdagang pondo para sa nilang maintenance and other operating expenses o yung tinatawag na MOOE. RMN News Nationwide. Ang Pangulong Noy mga kasama, pinulong ang senatorial slate na Administration Coalition. Kasama sa balita natin si Deo de Guzman. RMN Report. Pinulong ni Pangulong Noynoy Aquino ang senatorial slate ng administrasyon sa Palasyo ng Malacanang. Ayon sa isang source na hindi na nagpabanggit ng pangalan, ang pulong na ito ay para ayusin ang gagamiting estratehiya ng senatorial slate para sa darating na halalan sa Mayo. Lumalabas kasi sa mga balita na naalarma umano ang senatorial bet ng administrasyon sa lumabas sa commercial ng senatorial lineup ng United Nationalist Alliance o UNA nila Vice President Jojo Marbinay at dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon sa sources, hindi pa kasi nagkakaroon ng pulong ang senatorial balls ng administrasyon na pinamumunuan ni Senador Frank Drilon na tumatayong campaign manager ng Administration Coalition, kung saan hindi pa umano nila na pag-uusapan din ang campaign funds ng mga ito. Nabatid na kasama kanina ni Pangulong Noynoy Aquino sina Senador Coco Pimentel, Senador Chis Escudero, Bam Aquino, Jambi Madrigal, Grace Polla Manzares, Sani Angara, June Magsaysay at Riza Ontiveros. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. 21 barangay sa Butuan lubog pa rin sa tubig baha. RMN Nationwide Report. Kasama natin sa balita si Sassy Babar, ang RMN Butuan. RMN Report. Umabot na sa 1,555 ang bilang ng mga pamilyang nag-evacuate sa Butuan City na may 5,730 individual na sa mga evacuation centers sa ngayon. Ayon kay Ping Rosales ng CDRRMC, 21 barangay sa Butuan City ang lubog ngayon sa tubig baha, kung saan nanatiling mataas ang water level sa Agusan River na umabot sa 3 metro. Isa namang Joselita Okias, 59 anyos, residente ng barangay Mahogany, ang napatay kagabi matapos dinala sa hospital galing sa evacuation center ng Agusan National High School matapos mag-cardiac arrest. Sa ngayon na natiling nasa alert level number 3 ang Butuan City at ito ay critical pa rin para sa mga residente, lalong-lalo na sa mga nakatira sa lugar na prone sa landslide at pagbaha. Ayon kay Butuan City Acting Mayor Attorney Lawrence Fortun, nananatiling kansilado ang klase ngayon ng mga mag-aaral, pribado man o publiko, sa primary, elementary, high school at college, kung saan tinitingnan pa ngayon ng lokal na pamahalaan ng Butuan City ang posibilidad sa kanselasyon ng trabaho mayang tanghali, oras na patuloy na tumaas ang level ng tubig baha dito. Ayon kay weather forecaster Ray Copin ng Pag-asa Bangkasi, malaking posibilidad na kansilado pa rin ang biyahe ng mga eroplano dito sa Butuan dahil na rin sa walang tigil na pag-ulan, epekto ng low pressure area. Maliban sa Butuan City, kansilado rin ang klase ngayon sa Agusan del Sur at ilang lugar sa Agusan Norte at Surigao del Sur dahil na rin sa tubig baha. Kasama mo sa DXBC Butuan, Sassy Babar, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Western Command sa Palawan, todo paghandaan sa darating 2013 election. Mission 2013. Boboto ako. Kasama natin para sa Mission 2013 si Pedi Sabando ng RMN Palawan. Tatak RMN Report.
At may kalayuan pa ang 2013 midterm election sa bansa ay kinumpirma naman ngayon ang pamunuan ng Western Command dito sa lalawigan ng Palawan na puspusan ang kanilang ginagawang paghahanda sa ngayon para sa darating na halalan. Sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Major Oliver Benaria, spokesperson ng Western Command, pangunahin sa mga plano ng kanilang pamunuan na maging general peaceful ang eleksyon dito sa lalawigan ng Palawan. Samantala kabilang din sa mga ikinukondisyon nila sa ngayon ang mga barko at aeroplano ng Western Command ito ay upang walang maging aberya sa kanilang paghatid ng mga balota, pero din sa mga PCOS machine na gagamitin naman sa automated election. Samantala, kaugnay pa rin sa eleksyon, ipinaaresto naman ng Sandigan Bayan ngayon ang isang kandidato ng 3rd District ng probinsya ng Palawan na si retired General Eduardo Matiliano na dati rin chief ng Criminal Investigation and Detections Group o CIDG sa bansa. Kasama mo mula dito sa DWIR, Armen Palawan, pwede sa bando. Tatak, Armen. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Network. Lalo pang nagiging talamak ang pagpasok na smuggled rice sa bansa. Yan ay namin ni Engineer Rosendo So, Director ng Swine Development Council, kung saan paon inapektuhan ito ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon ho kay So, bagamat nabawasan daw ang pagpasok na may smuggled na frozen meat at iba pang produkto na hindi nadedeklara ng tama, ang problema naman ngayon ay ang pagpasok ng mga smuggled na bigas na karaniwang galing sa bansang China at Vietnam. RMN News Abroad. Sri Lanka tayo, kinundina ng mga human rights activists doon ang ginawang pagpugot ng Saudi Arabia Authority sa kanilang kababayan. Si Rizana Napik ay hinatulan na mapugutan ng ulo gamit ang isang espada sa Dawa Diwi, Riyadh. Ayon kay Nisha Baria, Senior Women's Rights Researcher ng Human Rights Watch, kalunos-lunos sa inabot ni Napik at hindi makatarungan ang pagkakapatay dito dahil wala siyang abogado na nagtanggol sa kanya at interpreter na mag-translate sa korte. Namasukan pong kasambahay si Napik para matulungan ang kanilang mga magulang at kapatid, pero nakulong ito ng 7 taon dahil sa kaso namang pagpatay sa 4 na buwang inaalaga ang sanggol ng kanyang amo. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Pong Biyernes sa umaga, January 11, 2013. Panoorin po aming pagbabalita alas 7 at alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa hanap po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:18. Hilig ng Pilipino ang kape pero hindi